Ay nako, ang tigas kasi ng ulo. Bakit ganun? Porket ba taga-syudad ka, ang ibig sabihin nun alam mo na lahat? Ayaw ko sana manisi dahil ang taong sangkot sa kwento ay wala na. Pero hindi ko rin maiwasan magsabi ng saloobin kasi may gusto rin naman akong iparating. Kaya wag niyo sana akong husgahan. Matagal na nangyari ang kahindik-hindik na pangyayaring ito. Ako nga pala si Jason, taga-probinsya sa bayan ng Maliksi. Nakakalungkot na nangyari sa naging kaklase ng kuya Melvin ko na si Rems. Sa lahat naman, bakit siya pa? Kaklase ng kuya Melvin ko si Rems sa kolehiyo sa Maynila. Naging close silang dalawa kaya na mag-sem break, sumama si Rems sa kuya ko dito sa amin para magbakasyon. Isang trahedya pala ang naghihintay sa kanya. Maghalong saya at pangamba ang salubong namin kina kuya. Masaya dahil siyempre nakita na namin ulit siya. Pangamba dahil maling tiyempo naman dahil may mga insidente ng pagpatay ng aswang sa amin. Ang kinatatakutang aswang na kung tawagin ay silagan. Kakaiba ang silagan sa ibang mga aswang. Pinagbabawal ang pagsusuot ng damit na puti sa gabi dahil siyang gustong biktimahin ng mga aswang na ito. Nung una, nagtataka ang lahat kung bakit ang gustong biktimahin ng mga silagan ay ang mga nakadamit na puti. Pero ng kalaunan, ipinaliwanag ng mga matatanda na kaya ganon ay dahil sa mga pari na nakakulay puti na abito. Ito daw kasi ang mga mortal na kaaway nila. Hindi nakakalimot ng mga matatanda na magbilin, pero hindi naniwala si Rems. Mga ilang beses pa nga niyang sinasadya na magsuot ng kulay puti. At pabiro na sinasabing gusto daw niya makakita ng aswang. At makukuha nga niya ang kanyang hiling. Isang gabi, nagbubulong-bulungan ang mga tao sa bahay. Bantayan daw namin si Rems dahil nakasuot na naman ito ng puting damit. Mukhang may binabalak. Pagkatapos maghapunan, biglang nawala si Rems sa aming mga paningin. Nataranta ang lahat. Pinagalitan pa nga ni Lola si Kuya Melvin dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang kaklase. Napilitan kaming humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kung hindi makita agad, isang kahindik-hindik na kamatayan na naghihintay sa kanya. Humingi na rin kami ng tulong sa pari sa simbahan. Nangako naman daw ito na tutulong. Nag-aalala na ang lahat. Mahigit 1 oras at kalahati nang nawawala si Rems. Sana wala nangyaring masama sa kanya. 2 oras ang nakalipas. May narinig na isang tinig ang pinsan naming si Kuya Marlon kasama ang ilang kapitbahay. Mahinang boses na para bang naghihingalo at humihingi ng tulong. Pinuntahan nila kung saan ang gagaling ang tinig na yon. Mukhang galing sa madilim na parte sa may sagingan. At doon tumambad ang isang nakakatakot at nakakadiring pangyayari. Naliligo sa sariling dugo si Rems. Naghihingalo, umiiyak, nagmamakawang iligtas siya. Pero huli na ang lahat, nabiktima siya ng silagan. Bakit namin alam? Ganon kasi ang paraan ng pagpatay ng silagan. Mula sa puwitan ay gagawa ng butas ang aswang gamit ang kanyang mahabang mga kuko upang doon ay kunin ang mga lamang loob ng taong nabiktima niya. Hindi malapitan si Rems hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay. Maya-maya, may narinig naman na tinig sa hindi kalayuan. Para nag-aaway, agad itong pinuntahan ng karamihan. Naabutan nila ang pari na kasalukuyang hinahampas ng buntot pagi ang isang silagan. Nakakatakot ang sigaw ng aswang na malalimaw. At nang tuluyan na manghina ang aswang, binendisyonan nito ng pari ng banal na tubig. Umusok ang aswang hanggang sa ito ay namatay. Naisayos naman ang bangkay ng kaklase ni Kuya. Ang naging problema,
paano ipapaliwanag sa mga magulang ni Rems na isang aswang ang nakapatay sa kanya. Nagkaroon pa ng pagtatalo noon, alam ko. Pero kalaunan, parang natanggap na rin. Ikaw, magsusuot ka pa rin ba ng puting damit sa gabi?